Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-alinlangang balita na napakasama ng ginawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon, at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang na paaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang issue na tinutukoy ni Pablo sa pagbasa natin ay angkop sa ating panahon. Hanggang saan o hanggang kailan ba ang tolerance natin sa mga taong masasama? Pababayaan na lang ba natin ang mga gumagawa ng masama? Nabalitaan ni Pablo na isa sa mga Kristiyano ay nakikisama sa asawa ng kanyang tatay. Ibig sabihin, inaasawa niya ang kanyang stepmother. Na-shock si Pablo. Hindi nga ito ginagawa ng mga pagano. Mas lalong na-shock si Pablo nung wala siyang reaksyon na narinig sa mga Kristiyano. Hinayaan na lang nila o baka naman pinahihintulutan pa nga nila ang kasamaang ito. Hindi ito matanggap ni Pablo. Hinatulan na ni Pablo ang ganitong masamang relasyon at hinikayat niya ang mga Kristiyano na ibigay na kay Satanas ang taong yan. Ito ay ang excommunication. Itiwalag na sa community. Ito ay paraan upang maligtas siya. Sa pagtitiwalag sa kanya, sana matanto niya ang kasamaan na kanyang ginawa at makapagbalik loob siya at sa gayon maligtas siya sa pagdating ng araw ng Panginoon. Ang excommunication ay hindi pagpatapon na isang tao sa impyerno. Ang Diyos lang ang makakagawa niyan. Ito ay ang pagtiwalag sa makasalanan upang makabalik sana siya sa pagbabagong buhay at maligtas. Ipinapakita ng pagtitiwalag sa Kanya na talagang mabigat ang sitwasyon niya, na kailangan siyang magbago. Isa pang dahilan na ang taong ito ay itiniwalag
dahil sa anumang kasamaan ay nakadadamay sa iba. Mas lalong kakalat ang ganyang kasamaan. Ang kasalanan ay tinutulad sa libadura. Ito'y nagpapaalsa sa buong masa. Nagpapadami ito ng kasamaan na iimpluwensyahan ang marami. Kaya nga ang mga Kristiyano ay nihahambing sa tinapay na walang libadura na kinakain natin sa piyesta ng Paskwa. Sila ay dapat dalisay na hindi nagdadala ng pagkalat ng kahalayan at kasamaan sa komunidad. Sa ating panahon, isang value na pinanindigan ng mga tao ay ang paggalang sa bawat isa. Tolerance. Ginagalang natin ang desisyon ng bawat isa. Pero kung ang desisyon ng isang tao ay mali, hahayaan na lang ba natin siya? Dapat mag-react tayo sa mga maling desisyon upang malaman ng lahat na ito ay mali at huwag nang gayahin. Hindi naman natin mapipilit ang tao kung iyan ang kanyang desisyon. Pero may sanction tayong gagawin sa kanya. Pananagutin natin siya. Siguro dahil sa sanction na ito, para sa iba iyan ay parusa, kusala namang magbabago ang gumagawa ng masama. Nung sinalakay ng Russia ang Ukraine, hindi lang nanahimik ang Europa at ang buong mundo. Nag-react ang buong mundo. May mga sanction sa Russia. Pinahirapan sila upang ipaalam na hindi tama kanilang ginagawa at sinisira nilang kaayusan ng mundo. Minsan, ang dahilan ng katahimikan sa harap ng kasamaan ay dala ng takot. Natatakot tayong mag-react o dala din ng kapabayaan. Anything goes. Hayaan na lang natin. Hindi dapat. Talagang kakalat ang kasamaan kung hindi natin ito pinupuna. Kaya ang Diyos ay nagpapadala ng mga propeta upang ipahalam kahit na sa mga hari na masama ang kanilang ginagawa. Ayaw ito ng Diyos at ito'y nagdadala ng masamang consequences sa mga gumagawa nito. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng karunungan na malaman ang mali sa tama at ang tamang pagtutuwid sa gumagawa ng masama. Tulungan din po ninyo na bigyan ng biyayang pagbabagong buhay ang mga gumagawa ng kasamaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.